Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Maaga siyang nagising sa munting kwarto niya. Tumayo siya at pumasok sa CR upang maghilamos at magsipilyo. Nang lumabas mula sa CR ay nagluto muna siya ng almusal niya. Nagtimpla na rin siya ng gatas at naghanda ng prutas na kakainin. Kailangan niyang maging malusog. Puro healthy foods ang kailangan niyang kainin para sa munting buhay na pumipintig sa tiyan niya. Ito na ata ang pinakamasayang umaga niya. Ang gumising sa umaga na masaya ang puso niya. Sa alalahaning napaka-blessed niya dahil magkakaroon na siya ng anak. Parang ang sarap bilangin ng mga oras at araw hanggang sa tuluyan na niyang makikita ang munting Isabel sa buhay niya. Pagkatapos mag-almusal sa loob ng office niya, ay lumabas na siya upang tingnan ang status ng cafeteria. Alas 7 pa lamang ng umaga pero marami ang dumadaang mga customers. Karamihan ay nakakotse pa. Kung sa bagay, masarap naman talaga ang coffee nila. Kaya binabalik-balikan ng mga customers. Hindi lang kape ang sinaserve nila, maging pagkain. Nang marami ng customer ay tumulong na siya sa mga tauhan niya at nag-i-enjoy naman siya. Hindi naman siya magtatayo ng cafeteria kung wala siyang hilig sa ganitong negosyo. Nakapag-serve na siya ng 2 niyang customers nang biglang tumawag si Cathy sa cellphone niya. "Yes, Kat?" Tanong niya sa kaibigan. "Bes, bukas pala ay ipapakilala na kita sa magiging partners mo sa mission mo ha. I'll send you the address and the time, okay? See you, Isabel." Wika nito bago ibinaba ang tawag. So magsisimula na ang mission niya. Kailangan niya makagawa ng 2 misyon bago siya manganak at bago pa lumobo ang tiyan niya. It's a blood contract with Secret Red Lions. Kaya naman kailangan talaga niya magtrabaho muna ulit. Hindi naman siya bibigyan ng mabibigat na misyon, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Hindi niya inaasahan na mas dadagsa pa ang mga tao sa cafeteria. Hindi normal ang pangyayaring ito, dahil hindi naman ganito palagi. Sikat na ba ang cafeteria niya? Natatawa siya sa sarili niya dahil masyado siyang ambisyosa. "Ma'am Isabel, sa table 4 po ito." Wika sa kanya ni Paye, ang isa sa mga tauhan niya. Matamis ito nakangiti sa kanya at nginingitian niya rin ito. Lahat naman ng mga empleyado niya ay kasundo niya. Hindi nahihiya o natatakot ang mga ito sa kanya. Dahil kahit na siya ang may-ari ay tinutulungan pa rin niya ang mga ito. Kahit na sabihing bayad naman ang araw ng mga tauhan niya, pinapahalagahan niya ang mga ito dahil hindi naman robot ang mga ito na hindi napapagod. "Ma'am, ito na po yung..." Hindi niya na ituloy pa ang sasabihin sa babaeng nasa table 4. Muntik na nga niya itong hindi makilala dahil pinaikli nito ang mahaba nitong buhok. Is she imitating her style? Napailing na lamang siya. "What are you doing here?" Tanong niya kay Laila. Na ibang-iba na talaga ang aura ngayon. Ano kaya nangyayari sa babaeng ito? Sa isang iglap ay parang nag-transform talaga ito sa pagiging isang madam. May mga ginto na rin ang mga daliri at may gold necklace, earrings ang babae. Well, kumpara sa kanya, wala siyang suot na kahit na anong gold sa katawan. "Ouch! Napakasuplada mo naman, Isabela. Ganito ba ang pagtrato mo sa mga customers mo?" Mahina ngunit malaman itong sambit sa kanya. Lumingon na siya ngunit binalingan niya itong muli nang marinig kung ano ang sinabi nito. "Makinig ka nga. Maraming cafeteria diyan sa labas. You are free to leave if you only came here to start a fight." "Makinig ka, Layla. Bakit ba ganyan ka? Could you just please get lost?" Wika niya sa babae. Mas pinahina lamang niya ang kanyang boses sa sandaling iyon at baka mabulabog pa ang iba. Hindi na nga niya ginugulo ang dalawa. Ba't lapit ng lapit pa rin ito sa kanya? Hindi pa ba sapat na inagaw na nito ang asawa niya? Pinaglilihian ba siya ng babaeng ito? Kaya panay buntot nito sa kanya? Ouch!
Masyado ka namang OA, Mrs. Del Carmen. Ay hindi na nga pala. Tikman ko to. Itong kape mo. Wika nito. Tumalikod na siya upang iwasan ang baliw na babaeng hindi karapat-dapat na puntahan ang cafeteria niya. Ngunit bigla siyang tumigil sa paglalakad nang marinig ang boses ni Laila. Ayaw pa rin talaga siya nitong tigilan, as in. Oh, ganito ba talaga ang lasa ng kape mo, Isabel? Bestseller ba ito? Yung totoo. Hay nako, wala naman pala talagang lasa katulad ng may-ari na iniwan ng asawa at naghanap ng iba. Ops, nakakainsultong wika nito. Anong sinabi mo? Paulit niyang tanong. Ang sabi ko, kulang ang lasa ng kape mo, kuhang-kuha ang taste mo. Sabi ulit nito. Napaawang ang bibig niya. Nakita niya ang ibang mga customers na nakamanman sa kanilang dalawa. Lumapit siya sa babae. Nakakuyom ang kamao niya. Pinipigilan talaga niya ang sarili niya upang hindi ito saktan dahil nga buntis ito. Talaga? Walang lasa? Oh, ito ang asukal at creamer. Para mas creamy na yung kape mo. Hiyaw niya sabay buhos sa mukha ng babae ang asukal at creamer na nasa mesa nito. Napasigaw naman ito. You're such a bitch, Isabella. Hiyaw nito nang walang habas ang mga tili habang pinapagpag ang mga creamer at asukal na nakapasok na yata sa loob ng damit nito mula sa ulo. Narinig niya ang malalakas na tawanan ng mga customers. Tumayo si Laila at pinapagpag ang damit nito. Next time na pupunta ka pa rito. Kumukulong tubig na ang ibubuhos ko sa iyo, Laila. Total yung ugali mo palang mapait na. Kasing pait ng kaping barako. Talagang napaka-ignorante mo, no? Black coffee ang in-order mo. Siyempre, titimplahin mo according to your taste. Palibhasa yung taste mo, kagaya ng ugali mong pang-squatter. Mahaba niyang salaysay. Hindi na siya nakapagtimpi pa. Mabuti na nga lang talaga ay masasakit na salita lamang ang sinasabi niya rito. Dahil kung hindi lamang talaga ito buntis, ay dinaplisan na niya ng bala ang tainga nito. Walang sabi-sabi ay tumakbo na ito palabas ng cafeteria niya. Sana naman ay hindi na niya makita pa ito. Kung bakit kasi ito talaga ang lumalapit sa kanya. Akala siguro ng babaeng yon ay tahimik lamang siya dahil pinapalampas lamang niya ang pagmamaldita nito. May tamang lugar at oras din talaga ang babae na yon sa kanya. Hindi siya santa para palalampasin palagi ang magaspang nitong pag-uugali. Diyos ko, paano natitiis ni Leo ang ugali nito? Akala niya ay mas okay ang ipinalit nito sa kanya. Ngunit parang asal hayop ang babaeng yon. Maganda, mahinhin at malumanay kung magsalita. Ngunit may nakatagong maitim na budhi. Lumabas na muna siya sa cafeteria upang palipasin ang inis niya kay Laila. Pumunta siya sa parking lot kung nasaan ang kotse niya at minamaniho iyon. Kanina nakita niya na may umbok na ang tiyan nito. Anak, pangako, kahit tayong dalawa lang, magiging masaya tayo. Wika niya sa kanyang isipan. Kalahating araw na siya naglilibot sa Kamaynilaan upang puntahan ang mga kakilalang negosyante at umaasang makakahanap siya ng gusto siyang tanggapin bilang isang investor. Ngunit sa kasamaang palad ay wala kahit ni isa ang nais siyang tanggapin. Iba nga talaga ang impluwensya ng ama niya. Tiklop ang lahat ng mga negosyante dahil sa takot ng mga ito na pabagsakin ni Lucas Del Carmen. Napamura siya sa hangin na biglang tumirik ang kanyang sasakyan. Mabuti na lamang at naiparada na niya sa tabi ng kalsada. Napailing siya. Nagset pa naman siya ng appointment sa isa sa mga kilalang business tycoon sa bansa. Si Mr. Andrew Diven. Nagkasundo sana sila noon para sa Casino Corporation. Ngunit bigla iyong naudlot dahil nalaman iyon ng kanyang daddy. Lumabas na siya sa kotse at pumara ng taxi. Wala siyang choice kundi ang maghabol para sa takdang oras ng meeting nila ni Mr. Diven. Nang bumaba siya sa taxi ay muntik pa siyang masagasaan ng isang private na kotse. Mabuti na lamang at nakailag pa siya. Ang tanging nasa isip niya ay ang meeting nila ni Mr. Diven. Pawis na siya nang bumaba ng taxi. Pumapatak ang kanyang mga pawis sa mukha niya. Nakakainis pa talaga dahil biglang nahulog at nagkalat ang mga papeles niya sa tapat ng building ni Mr. Diven. Yumuko siya at isa-isang pinulot ang mga nagkalat na papeles. Napakaraming mga pages nun. Wala man lang ni isang tumigil at tumulong sa kanya. Naalala niya noon sa company niya.
Lahat ay nirerespeto siya at naniniwala sa potensyal niya. Pero ngayon, wala na. Sa kabilang dako naman ay napatili si Isabel nang may biglang sumulpot na lalaki sa harapan niya. Nagmamadali ito at sandali siyang natigilan na makilala ang lalaki. Leo del Carmen? Seriously? Nagtaksi? Unbelievable. Pinagpasta niya ang kabuuan nito. Mukhang pagod na ito at puno ng pawis ang mukha nito. May dala itong folder na ewan niya kung ano ang laman. Binasa niya ang pangalan ng building na pinupuntahan nito. Diven Casino and Group of Companies. Napatutup ang kanyang bibig nang makitang nahulog ang folder ni Leo at kumalat ang mga papeles na dala nito. Yumuko ang lalaki at isa-isang pinulot ang mga papeles na iyon. Mula sa malayo ay pinagmamasdan niya ito. Maybe he is looking for partners or pwede ring gusto nitong mag-invest sa company ni Mr. Diven. Naalala niya kanina ang kirida nito. Hindi ba nito alam ang pinagdadaanan ni Leo ngayon? Alam kaya ni Laila kung gaano kahirap ang sitwasyon ni Leo sa sandaling ito. He lost billions of pesos in his accounts. He lost everything because of Lucas del Carmen. Pumikit siya at inalala ang araw ng kanilang kasal. For richer and poorer, for better or for worse, till death do us part. She would stay during his downfall. She'll be by his side for every worst day and hours of his life. Pero nagbago ang lahat simula nung niloko siya nito. Napansin niya yung medyo nangangayayat si Leo. Bibili lamang sana siya ng taho sa kanto nang may makita siyang nagbebenta kanina. Pero bigla siyang tumigil na mapansin niya si Leo. Hanggang ngayon ay inaayos pa rin ito ang nagkalat ng mga papeles. Then, napakunot noo siya nang may makitang itim na sasakyan ang tumigil sa harap ng kotse niya. Nakita niyang may bumaba ng 3 nakaitim na lalaki at naglalakad papunta sa direksyon ni Leo. Ngunit nakita niya nagmamadali na si Leo at hindi na ito naabutan ng 3 lalaking iyon. Bigla siyang kinutuban na masama. Ano ba ang pakay ng mga ito kay Leo? Kinuha na niya ito ng mga larawan, ganun din ang sasakyan na gamit ng mga ito. It's really unfamiliar. Wala rin plaka ang itim na sasakyan ng mga ito. Talagang nakakataka. Kahit galit siya kay Leo, ayaw pa rin niyang mapapahamak ito. Kahit na nagkamali ito at nagmahal ng iba, ay naging mabait naman ito sa kanya noong nagsasama pa sila at noong siya pa ang mahal nito. Totoo bang masaya ito ngayon? Mukha bang masaya si Leo sa buhay na pinili nito ngayon? Bakit mas mukhang stress na stress ito kaysa sa dati noong nagsasama pa sila? Napailing na lamang siya. Sana nga ay nagkakamali lamang siya. Kung tutuusin ay mas gwapo at mabango sana ito ngayon dahil inspired sa bagong pag-ibig nito. Pero parang baliktad talaga. Mas naging matured si Leo ngayon. Kung ilalapit ito kay Laila ay parang magtiyuhin lamang ang dalawa. At dahil panay ang pag-iisip niya kay Leo ay may nabangga siyang sasakyan. For registration pa lamang ang plaka. Napatapik siya sa sariling noo niya. Ito kasi siya. Puro si Leo at Laila ang naiisip niya. Nakabangga tuloy siya at hindi basta-bastang sasakyan dahil ang latest Lamborghini model na iyon ay may presyong 15 million pesos. Wasak ang likuran ng sasakyan at mula sa driver's seat ay bumaba ang isang malagrikgad na kagwapuhan na lalaki. Nakasuot ito ng shades nang tuluyang makababa sa sasakyan at nakapamaywang na lumapit sa kanya. Nanatili siyang tahimik, ilang beses itong kumatok sa kanya pero nakatulala lamang siya habang pinagmamasdan ang lalaki. Paano ba naman kasi pamilyar ito? It's Kent Diven from VIP Islands that he met couple of days ago. Nakulights pa lang ng sasakyan ay milyones na talaga ang halaga. Inalis nito ang shades at sabay rin ang pagbaba niya na bintana sa kanyang sasakyan. Nakita niya ang gulat sa mukha nito na makita siya. I'm so sorry. Tanging sambit niya rito. Sorry is not enough, darling. Wika nito at sa sandaling iyon ay parang binubundol ang puso niya sa kaba. Bilang isang assassin na kumikita ng milyon in just one mission, kailangan niyang pangalagaan ang kanyang kayamanan. Kailangan niyang itago ito. Magtataka ang mga ito kung bakit ba marami siyang pera kahit wala ka namang trabaho. Kaya palagi siya nag-iingat tungkol sa kayamanan niya. Ang pamumuhay ng simple, ayun ang pinili niya.
lalo na ngayon na nakabangga siya ng isang napakayamang personalidad. Kahit hindi man niya tingnan ang bank accounts ng isang Kent Deven, ay kita naman na napakayaman nito. Hindi isang ordinaryong milyonaryo lamang ang makakabili ng ganitong sasakyan. The world's most famous and expensive luxury car na ngayon ay binangga lamang niya. At heto ngayon ang may-ari na nakaharap sa kanya at pareho silang nagtititigan. Marami na rin ang mga osyoso sa paligid ang dismayado na makita ang sasakyan ni Kent na binangga niya. Wasak din pala ang likod nito, hindi lang pala ang tail lights. Sa tingin ko kailangan natin pag-usapan ang nangyaring ito, miss. Tayo na lang mag-usap. Di na ako tatawag pa ng pulis, okay? Wika nito sa kanya. Nakita niya isang butil ng pawis sa noo nito. Naiinita na siguro ito dahil natagalan ito kanina at hindi yata sanay ang lalaki sa init. Magtataka pa ba siya kung bakit? Tumango siya sa lalaki at ipinarada na muna niya ang sasakyan niya sa gilid ng kalsada at sa harap ng Devens Casino and Group of Companies. Napakalaki ng kumpanyang iyon, kasing laki ng company ng mga Del Carmen. Sa loob na tayo mag-usap. We have met before, right? Do you still remember me? Kent Deven, and you are Del Carmen's property, right? Tanong nito sa kanya. Umilig naman siya. Not anymore, Kent. We're on the process of separation. Ayaw ko nang pahabain pa ang usapang ito. Pwede na ba tayong pumasok? Wika niya. Kapag usapang love life talaga niya, ay gusto na talaga niyang iwasan. Walang maganda sa love life niya. Puro sakit at bighati lamang. Ni siya ay ayaw niyang pakinggan ang storya ng buhay niya. Well, tara. Wika nito sa kanya. Sumakay sila sa elevator and head towards the CEO Lodge. Umupo sila sa pangalawahang mesa. Suminya si Ken sa isang babae na naka-uniforme at hindi nagtagal ay may dala na itong juice at pie. Kumain ka na muna, Miss Del Carmen. Excuse me, pwede bang wag mo akong tawagin sa pangalang yan? Tawagin mo na lang akong Isabel. Ayaw ko sa apelyidong yan. Muli niyang paalala. I'm so sorry, Isabel. Hindi na mauulit. Well, allergy ka na ata sa apelyidong yan. While other girls, nagkakandara pa na makuha ang apelyidong yan. Nakangising sambit nito sa kanya. Can we just talk about the car? Yung nasira ko. Wika niya rito. May pagkatsismoso naman pala itong si Kent. Oh, I'm sorry, Isabel. Pero sisingilin na lang kita ng isang brand new na Lamborghini. Same model, same color as mine. Napaawang ang bibig niya sa narinig. What? Pwede mo namang ipaayos yun ah. Brand new? Saan ako kukuha ng millions? Arte naman niya. Kaya naman niyang bumili kahit 20. Pero hindi niya kilala si Kent. What if sinusubukan siya nito? What if siya ang iimbestigahan nito? Yes, Isabel, brand new. You heard it right. At hindi magbabago ang isip ko. Useless kung ipaparepair ko pa ang nabangga mo. Mas malaki pa ang gastos kaysa sa kumuha ako ng bago. Paliwanag nito. Pero wala akong pera. I only have small business, a cafeteria. Pero hindi sapat iyon. Maawa ka nilang sa akin, Ken. Tutal mayaman ka naman. Aniya rito. Well, magkano ang kaya mong bayaran? Tanong naman ito. Kung ibebenta ko ang mga gamit ko siguro aabot ng 5 million. Sambit naman niya rito. Okay, sige. 5 million. Then the rest is quits, F. Kung ano, ipapakilala kita sa daddy ko bilang isang girlfriend ko. Ano? Nahihibang ka na ba? Hindi pwede. Tanggi naman niya. Makinig ka. Kailangan kong may ipapakilalang girlfriend sa daddy ko. Ang sabi niya kahit sino. Kahit single mom or byuda raw. Basta may ipapakilala na ako sa kanya na aasawahin ko. Promise, Isabel, ngayon lamang ito. Aalis na siya patungo sa ibang bansa bukas. Wika nito. Think about it, Isabel. Which na ang balance mo. Dagdag pa nito. Sandali naman siya nag-isip. Well, anong masama doon, hindi ba? Ang sabi nga ni Kent ay ngayon lang at wala na siyang utang. Okay, sige. Basta, which na tayo ha? At pagkatapos nito, wala ng drama or aktingan. Basta bukas na bukas, nasa ibang bansa na ang daddy mo. Paninigurado niya. Oo, pangako.
Anito sa kanya. So I hope it's fine with you, Del Carmen. Intindihin mo naman sana ako. I don't want to ruin my business relationship with your dad, Lucas. Halos sabay silang bumaling sa direksyon ng paparating ng mga tao, papasok sa CEO Lodge. Natigilan siya na makita niya si Leo na kasama si Andrew Diven. Hey anak, hindi mo naman sinabing pupunta ka dito. You're with Leo's wife? Hi, we have met before. Baling sa kanya ni Andrew Diven. Did Kent mention that he is my son? Umiling naman siya. Pagkatapos ay hindi sinasadya na tumingin siya sa mga mata ni Leo. Tahimik lamang siya na mukhang desperado habang nakatingin sa kanya. Dad, hindi rin ba sinabi sa'yo ni Mr. Del Carmen na hiwalay na sila? And his ex-wife now is my girlfriend. Seryosong sambit ni Kent sa ama. Napalunok naman siya. Hindi naman ito nagpaabiso na agad-agad na pala siya nitong ipapakilala. Pinagmasdan niya ang mukha ng ama nito. Una nitong tinitigan si Leo, as if asking for this validation. Tumango naman si Leo without even saying something. Ni isang salita ay wala siyang narinig buhat dito. Nakikinig kaya ito o malayo ang nasa isip nito sa mga oras na iyon. Malayong malayo na rin ito sa dating Leo, who talks with authority, na para bang sa pananalita pa lamang nito ay walang sino man ang dapat na kumontra. Nasaan na ang pride ng isang Del Carmen nito ngayon para itong pinutulan ng pakpak sa mga oras na ito na hindi na kayang makakalipad pa. Well, I'm so happy to know that may naiharap ka na sa akin na nobya, iho. Akala ko talaga bakla ka, pero ngayon, hindi na ako magdududa pa. Salamat naman at hindi na ako mag-aalala pa para sa kaisa-isa kong anak. Wika naman ito. Nakangiti sila ni Kent habang nakaakbay ito sa kanya. Mr. Diven, thank you for your time, but I need to go now. Wika ni Leo sa matandang Diven. Sige Mr. Del Carmen. Sana pag-isipan mo ang plan B na offer ko sa'yo. Dinig niyang wika ni Mr. Diven. I think about it, Mr. Diven. Excuse me. Sambit nito at nagpatuloy na sa paglalakad palayo sa kanilang kinaroroonan. Someone is very mad, Isabel. Sino nga pala ang nang-iwan? Ikaw ba o siya? Tanong ni Kent nang sila na lamang dalawa ang natira sa lodge. Alam mo, chismoso ka. Saway naman niya rito. Hindi naman, curious lang ako. By the way, quits na tayo. Wika nito sa kanya. Siya ang nang-iwan dahil may nakilala siyang mas bata at fresh kaysa sa akin. Direkta niyang sambit. Niloloko mo ba ako? Of course not. Sagot naman niya. Well, bakit siya ang mukhang iniwan at ikaw itong parang nang-iwan? Wika naman ito. Natawa naman siya sa sinabi ng lalaki. Ewan, siguro dahil nang himasok ang daddy niya. Wala na siyang access ngayon sa lahat ng companies niya and other companies won't even entertain him. Wika niya, magkahalong sakit, lungkot at saya ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Balita ko nga kung saan-saan na siya pumupunta para mag-invest. Pero tinatanggihan siya. He will only be accepted if may support galing sa daddy niya or else mamumulobi siya. Dagdag pa ni Kent. Oo nga, tipid niyang sambit. Teka, malungkot ka ba? Apektado ka pa rin ba? Tanong nito. Hindi naman, it's just that naaawa lang ako. Layo is so hardworking and committed to the business. Magaling siya, without him other companies of Del Carmen wouldn't be successful. Alam ko kasi kung gaano niya kamahal ang kumpanya nila. Dugo at pawis ang inilaan ni Leo para marating ang tuktok na ito. Sa isang kumpas lamang ng kamay ni Lucas Del Carmen, ay tila na wala na kaagad sa kanya ang lahat-lahat. Wika niya. Siyempre sa kabilang banda ay masaya ako dahil kinakarma na siya. May kasabihan nga na, what comes around goes around, ika nga. Sana makabangon pa siya. Wika rin ni Kent sa kanya. Tumango na lamang siya. So paano ba yan? Nagawa ko na ang role ko sa'yo. Makakaalis na ba ako? Aniya sa lalaki. Well, of course. Sige Isabel, mag-iingat ka. Wika nito. Kumaway siya sa lalaki at mabilis na sumakay sa elevator at umalis sa building na yon. Nang makarating sa kotse ay agad niyang binuhay ang makina nito.
Nang lumingon siya sa may waiting area na may mga taxi ay nakita niya si Leo na seryosong nag-aabang ng taxi. Nasa pila ito kahit na nasa malayo ay kitang-kita niya pa rin ang pawis ng dating asawa sa noo. Panay nga ang pahid nito sa mukha at leeg gamit ang panyo nito. Bumuntong hininga naman siya. Hindi dapat siya makakaramdam ng kahit nakatiting na awa sa dating asawa. Ipinilig niya ang kanyang ulo dahil galit na galit siya dito. Dahil mas labis siya nitong sinaktan. Napakainit habang pumipila si Leo sa waiting area ng mga pasahero. Magtataksi na lamang muna siya patungo sa sasakyan niya. May tinawagan siyang mekaniko para ipaayos at ngayon nga ay naghihintay na ang mga ito sa kanya dahil tapos na raw ayusin ang kanyang sasakyan. Nang dumating na siya sa sasakyan niya ay nakaabang na ang mga ito. Nagbayad siya at nagmaneho na muna patungo sa isang pharmacy. Naalala niya ang bili ni Laila na wala na itong vitamins. Mr. Del Carmen, tinitigan niya ang babae sa tabi niya. O, Doc, kumusta po kayo? Tanong naman ni Leo sa babae. I'm okay, Mr. Del Carmen. Mabutit nakita kita. Nabura kasi ang contact details sa phone ko and my secretary lost your record sa clinic. Oo nga pala, naglilihi na ba si Mrs. Del Carmen? Para sa kanya ba ang vitamins na yan? Ikinalulungkot ko, Mr. Del Carmen, ang resulta ay hindi tama. Ang iyong asawa ay may kakayahang magkaanak at kung siya ay buntis, right now, then I'm so happy for the both of you. Answer prayer talaga. Sambit ng doktor sa kanya. Nabitawan tuloy niya ang plastic ng mga pinamili niya dahil sa pagkabigla. Tila nagunaw ang kanyang mundo nang malaman ang totoo. Wala sa sarili ay tumakbo siya papalabas patungo sa kanyang kotse at doon niya pinaghahampas ang manibela ng kotse niya. Paano siya naging malupit? Pinagtaksila niya ang kanyang asawa. Wala pa rin siya sa kanyang sarili hanggang sa makarating siya sa kondo nila ni Laila. Nang pumasok siya bigla siyang sinalubong ng yakap at halik ni Laila. Wala ba akong pasalubong, mahal? Tanong nito sa kanya. Pasensya ka na, mahal. Nasiraan ako ng kotse. Hindi na ako nakabili ng request mo maliban sa vitamins na ito. Ibinigay niya kay Laila ang binili niyang vitamins sa pharmacy. Oh, ganun ba? Gutom pa naman ako. Wala pala si Manang Rose, yung tagaluto natin. Akala ko bumili ka ng lechon manok. Nag-text pa naman ako sa iyo kanina. May tampong sambit naman sa kanya ni Laila. I'm sorry, mahal. Busy lang talaga ako. Hindi nga ako nakapagtanghalian kanina. Paliwanag niya. So hindi ka nagluto? May stocks pa naman tayo, di ba? Kakabili lang natin last time. Wika ni Leo. Oo, pero kanina pumunta ang mga friends ko dito sa bahay. Nagrereklamo sila dahil wala na raw silang makain. Kaya pinamigay ko sa kanila ang mga groceries natin. Malapit na rin naman ang Biyernes, di ba? Another budget na naman ang ibibigay mo sa akin, di ba, mahal? Wika ng babae sa kanya. Yes, pero sana magtipid rin tayo, mahal. Hindi ibig sabihin na weekly tayong mag-grocery ay ipamimigay na natin iyon. Mag-iwan rin naman tayo para sa atin. Mahinang sambit naman ni Leo. I'm sorry, mahal, hindi na mauulit. Magsasaing na muna ako, ha? Mabilis lang to. Saad naman ni Laila. Sige, so paano ang uulamin natin? Wait, may natira pang dilata rito. Ito na lang, mahal. Wika ni Laila habang ipinapakita kay Leo ang hawak nitong dilata. Ano yan? Maang niyang tanong. Sardinas. Hindi ka pa ba nito nakakakain? Tanong naman ng babae. Umilig naman si Leo. Hindi pa siya nakakakain ng dilatang iyon na sinasabi ni Laila.